Isa pang problema pala. Ah, ganun ba? Kasi di ba yung 60 billion sa PhilHealth? Oh. Nag-transfer din pala ng pondo mula sa PDIC. Mas malaki, 107.23 billion. On the same manner na ginamit dun sa pagta-transfer sa PhilHealth yung... Kasama ba sa pinababalik yan? Hindi pa. Kasi hindi pa? wala pa naman nagtatanong. Wala pang petisyon ata yun. Kung ipipetisyon ito, baka ganito, baka ipabalik din ito. Using same arguments. Using the same argument. May pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Sino? Pakita mo yung picture. Pumunta po yung presidente ng World Bank. Ayan, sabi ng iba, naku, naniningil yata. Ayan, sir, mukhang naniningil. Presidente ba ng World Bank yan? Oo. Kayo naman World Bank, bumisita lang, naniningil na kayo naman ng... World Bank President AJ Banga. Bakit naman nag-o-offer ng mga Ibig mo sabihin ng presidente pang maniningil naman. ADB President Masato Kanda. Sabi nila kasi hindi naman pumupunta yan sa Pilipinas doon. Ngayon lang na pumunta eh. Ganun ba? At yung presidente daw, napahawak na daw sa napasandal na daw sa... Parang, naku, wag muna akong maniningil ngayon, ha? At hindi na gano'n talaga. Ano kasi yung... Hindi, baka naman hindi naman naniningil. Courtesy call po yan talaga. Baka naman sinabi lang, courtesy call. Mr. President, nakikita namin yung debt to GDP ratio. Medyo mataas. Sa ganito kataas na ratio, Mr. President, alam mo naman siguro, na medyo alanganin na yung magpapautang sa'yo. Alanganin talaga yan. Maski yung halimbawa, ikaw nandun ka lang sa 5'6", yung mga Indian. Titingnan niya paglapit mo sa kanya, sisinuhin ka niya Tapos gagawa siya ng pag-aaral. Hindi ko muna bibigyan si Nelson ngayon, mukhang walang ibabayad. Wala. So, malamang hindi ka niya pautangin. Kasi, ano ka na hanggang liig na yung ano mo Yung utang mo. Utang mo Ngayon, titingin siya ng, ito, pairamin ko ito, wala pa siyang utang. Malinis ang ano nito Malinis ang kartada nito Yun ang pagbibigay. 63% ka na So, pati yung international creditors mo, nag-aatubili. Nagpipigil. At pagka ganun ang nangyari, mahirap ang kalagayan ng ating bansa. Ayun na sinasabi natin, kung ano yung epekto ng 63% na yun. Hindi lamang panglokal, pati yung tingin sa atin ng international creditors, pati yung mga lenders, international financial institutions, mistulang ng tumitingin lang Nagmamasid lang. Teka muna, kanya, wag tayong... Very risky. Microscope na araw ginagamit, mas talo tayo sinisilip ng gustusin Yan ang hindi magandang pangyayari sa atin. Lalo ngayon, papatapos na po ang taon. Asin ko na po ngayon. Kaya dapat pala talaga ipakita natin, Nelson, kung paano natin sinisinip ang ating pambansang budget, kung paano nagugugol ito. May isa pang problema pala. Ganun ba? Kasi di ba yung 60 billion sa PhilHealth? Nag-transfer din pala ng pondo mula sa PDIC. Mas malaki, 107.23 billion. On the same manner na ginamit dun sa pagta-transfer sa PhilHealth yung... Kasama ba sa pinababalik yan? Hindi pa. Kasi wala pa naman nagtatanong. Wala pang petisyon ata yun. Kung ipipetisyon ito ng mga... ibang grupo, ibang sektor, baka ganito, baka ipabalik din ito. Using same arguments. Using the same argument. Kasi pareho ng eksena sen Pareho ang pangyayari. Ibig sabihin, pera ng PDIC ito. Alam mo, pagka PDIC, ito ay pang-garantor ito para sa mga pangkaraniwan depositor. Tama po kayo. Diba? Kinuha mo to, hindi naman para sa benepisyo ng creditor, ng mga depositors. Nilagay mo halimbawa sa flood control. Ay, mahirap yun. Ayun nga po. Kapag ganyan, stressful yan. Magkaka-influence tayo niyan. Tama-tama po. Hindi pa yan. Meron pang, paano kung pag-uusapan yung national budget, yung sinasabi natin, in 2025. Kasi nakapetition din yan. Kahit napatapos na yung taon, wala pang action ng Supreme Court. Kailangan lang ang Korte Suprema, dapat huwag maging moot and academic.
Baka sabihin nila 2026 na po, multi-academic yan, hindi na kami, mananahimik na lang kami sa issue na yan. Pero yung hindi multi-academic, yung pagkaka-extraordinary rendition ng ating dating Pangulo. Ayun. Kasi nandyan din nakapetition din sa Korte Suprema. At ang isang twist dyan, di ba, nung ang Solicitor General, si Attorney Guevara, Yes. hindi siya nakialam. Sabi niya, hindi ako, ayokong panigan ang Estado. Opo. Sapagkat sa tingin ko, hindi dapat nagawin yan. Kaya lang napalitan siya. Opo. So, ibang Solicitor General. Si Attorney Berdarabi na mukhang ngayon. na Solicitor General, iibahin niya. Babalikan na raw Yung panig ng Menardo Guevara, yan ang issue ngayon dyan. Nako, kaya nga, magkakasakit tayo yan, Sen, at mga kababayan. Kaya pinapaalaala po ng DOH ang pag-iingat mula po sa influenza like Sen, itong patuloy na nangyayari sa investigasyon sa flood control project, unang-una, ang inaabangan namin yung sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang, ano bang balita? Meron pa bang kasunod yun? O tapos na rin ito? Wala akong balita dyan kasi pangkaraniwan, yung chairman ay nagsasabi kung magpapahearing pa siya o hindi. Wala pa namang, walang announcement. Wala pa announcement. Kasi kaya ako naman naitanong, dahil yung inaasahan naman sana, habang sana'y busy ang Senado sa deliberasyon ng budget, ang inaasahan natin sana yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, na nagsabi na ila-livestream nila. Ang naging problema, Sen, pagka sinabi nung resource person na humihingi siya ng executive session, doon pa lamang sa pagkatapos niya manumpa, wala nang mapanood. Executive session na. Ayun nga mahirap eh. Bakit? Kasi kailangan mag-resort sila sa executive session. Samantalang ang mga tao, dahil nga sa nakita nilang pagkakalustay ng napakalaking pondo ng bayan, ay talagang very vigilant sila at gusto nilang nakikita ang bawat pagdinig ng dyan lang na umaasa sila. Dapat naman sana magpakita ng ganong transparency ang ICI. Ngayon, kung mag-request ng executive session, doon pa lang maghihinala na kagad ang mga tao, Nelson. At saka ang problema sa ngayon, parang humihina ang, ewan ko kasi sa tingin ko, ito ang nangyayari sa ICI, parang humihina ang kanyang, yung pagtitiwala ng tao dahil nga madalas hindi naka-livestream, executive session. Tapos isa-isang nagbibitiw ang mga miyembro nito. Ang latest ay si dating DPWH Secretary Babe Singson. At ang kanyang reklamo ay, sabi niya, ay nahihirapan na siya dahil sa kalusugan. Pero bukod pa doon, ang sinabi pa niya ay, wala namang kapangyarihan ng ICI na yung pelitin ng mga resource person na dumalo. At may nabasa pa ako, ewan ko kung totoo yun, na pati gamit nila ay kanya-kanyang dala. Wala daw silang budget eh. Sa simula pa lang, nagpahayag na ako ng pagdududa kasi kung magiging independent commission yan. Kasi ang ICI o Independent Commission on Infrastructure is a creation of the executive. Ang executive ang gumawa niyan eh. Yes. Ang pondo niyan, executive department din. Ngayon, kung susuriin mo, karamihan sa mga nasama diyan sa iskandalo na yan, mga opisyalis ng DPWH, kasama na yung sa DBM, meron pang nasangkot sa opisina ng executive secretary, at maging di umano ay isang opisyal sa DOJ. Ngayon, lahat ito'y opisyalis at kawani ng executive department. Ngayon, kung ito'y gawa ng executive department, paano mo usigin, paano mo imbestigahan ang mismo mga kawani o kaya mga opisyalis ng executive department? Kaya hindi siya magiging independent. Pangalawa, sabi ko nga, nung binabasa ko yung kanyang kapangyarihan na ibinigay ng pagkakagawa ng executive
order yata yan. Nananatili silang nagdidepende sa na impormasyon na makukuha nila, hindi lang sa Kongreso, kung hindi maski sa Korte. Apo. So tinatanong ko, paano magiging independent kung wala silang kakayahan na kumuha mismo ng impormasyon sa ganang kanilang sarili? Ba't kinakailangan humingi sila sa Kamara halimbawa o kaya sa Senado? Kaya nga kung minsan nagkaroon ng hindi pangkaraniwang minsan nakapagdududa, bakit yung mismo testigo ng Blue Ribbon Committee pinatatawag ng ICI, pagkatapos babalik sa amin. Pagkatapos yung DOJ pupunta sa amin, pupunta sa ano ba kung klaseng ano nang independent commission ito? Paano na natin respetuhin yung boundaries magmula sa executive at saka sa judiciary at saka sa legislature?